Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa araw nito, tayo pupunta sa The Cabetican Exchange of Our Lady of Lourdes. Sa Glory kami nakita-kita. Nang kami buo, pumunta naman kami kaagad sa McDo upang kumain. Bago natin talakayin, alamin muna natin kung paano pumunta dito. Ang Second Exchange of Our Lady of Lourdes ay matatagpuan sa Bacolor, Pampanga. Kumain muna kami ng McDo para sa aming pang umagahan. Kami ay matapos na kumain, sumakay kami kaagad ng Carmex. Nagbayad kami ng 33 pesos simula sa aming sinakay at papunta sa SM Pampanga. At ito na nga, nakababa na tayo sa SM Pampanga. Sisha, say hi sa Jollibee. Pakain po tayo ngayon sa Jollibee. Ang nagastos ko lang sa pagkain nito ay halagang 150 pesos lamang. Meron ko ng spaghetti, burger steak, fries, and coke float. Kaya napakasulit nito kung ikaw ay gagala. Makakatipid ka at higit sa lahat, ikaw ay mabubusog. Habang kumakain, makikita mo ang ating mga kasama na sobrang tuwa dahil sa pagkain. Kami na ay nasa SM. Siyempre, magre-retouch kami. At banda rito, kami ay namamasyal na sa SM Pampanga. Nang kami ay matapos na maglibot sa SM Pampanga, napagdesisyonan namin na sumakay ng jeep patungo sa aming destinasyon. Kaya halina at samahin niyo kami. Say hi! Hi! Hello! So, at mainit dito, mainit. Dito po kami sasakay papuntang sa Guagua. Wait lang. So, dito po kami dito. At ito na nga, sasakay tayo ng jeep papunta sa Guagua. Ang binayad nga pala namin dito ay 22 pesos lamang. Bago natin puntahin ang Our Lady of Lourdes, ay nadaanan namin ang pinakalumang simbahan sa Bacolor. Kaya napagdesisyonan namin na pumasok dito at mamasyal. Bawal pa lamang video dito, kaya hanggang sa labas lang kami. Ang simbahang San Guillermo Parish Church ay itinatag noong 1576, ngunit ito ay natabunan sa kalahati nang dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Ang natira lamang dito ay ang Kilawang Palapag. Ang simbahan na ito ay makasaysayan. Mayroon itong museum sa gilid. Nandito ang mga kasaysayan nito. Makikita rito ang iba't ibang litrato na nakunan bago maganap ang sakuna. At mayroon dito ang mga santo na naligtas. Ayon sa mga namamahala dito, may mga taong namatay at natabunan sa loob ng simbahan. Nais raw nila ito hukayin, ngunit hindi nila ito tinuloy dahil meron itong lalim na pitipit at meron na nakalabing dito. Ang simbahan nito ay lagi nakabukas at pwede mo ito bisitahin kahit anuman oras. Matapos namin talakayin ang simbahang ito, agad naman kami sumakay ng tricycle para makapunta na sa aming destination. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa araw nito, nandito kami sa Our Lady of Lourdes. Bakit nga ba tayo nandito, Atisha? Siyempre, aalamin natin kung ano ang nandito. Ano nga ba ang meron dito? Bakit nga ba itong binibistahan? Alamin natin. Ang Cabetican Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga, Philippines ay itinayo noong 1981. Naging tanyag na lugar ng pilgrimage hanggang sa ito ay lumubog sa pagsabog ng bulkan. Noong 1971 na kinumatay ng mahigit 700 na katao. Ako sa isang simbahan na ito ay naging interesado ako. Literal itong isang roof church. Sa larawan, medyo mababa ang simbahan na ang bubong ay diniin lamang sa paligid ng simbahan. Ang dahilan kung bakit ganoon ang struktura ng simbahan ay nasira ito ng pumutok mong Pinatubo.
Minsan itong tumayo na 7 palapag sa tuktok nito hanggang sa natabunan ng abo mula sa pagsabog ng Mount Pinatubo. Noong 1971 at ang mga sumunod na lahar at putik ay umagos sa mga sumunod na taon. Sinasabing noong karumaldumal ng Bataan Death March noong Abril 1942, napakaraming bilang ng mga bilanggo ng digmaan ang nakatakas sa paligid ng Kabetikan nang hindi nakita ng mabangis na mga gwardya ng Hapon. Pagkatapos ng ikalawang digmaan pangdaigdigan, nagkagulo ang lalawigan ng Pampanga. Ang mga nangungupahan sa sakahan ay nagulo, nagkagulo sa kaguluhan sa agraryo. Regular na nangyari ang mga sagupaan sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at non-government. Si Bishop Cesar Maria Guerrero, para sa kanyang pangmatagalang kredito, ay nakahanap ng hindi marahas na solusyon sa problema sa kapayapaan at kaayusan ng lalawigan ng Pampanga. Nag-isip siya ng isang ideya na naging kilala bilang La Concordia Pilgrimage, kung saan si Kabetikan ang lugar ng taunang Marian Affair ng iyon upang tumulong sa pagpatahimik sa kaguluhan. Dahil dito, walang puwang para sa pagdududa na ang Kabetikan, sa tulong ng mahal na birhen, ang mga binhi ng kapayapaan sa Pampanga ay naihasik sa banal na lupa ng Kabetikan. Matapos ang marahas ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, halos mabura sa mapa ang barangay Kabetikan dahil sa pag-atake ng lahar na nangmumula sa dalisdis ng Mount Pinatubo. Habang si Kabetikan ay dumanas ng pagkawasak, wala ni isang buhay ang nawala dahil sa mapagmahal na mapagmalasakit na dakilang ginang. Mula sa mga labi ng pagkawasak, nabawi ni Kabetikan ang dating kaluwalhatian nito. Ngayon, malalaki at magagandang bahay ang nangingibabaw sa tanawin ng barangay. Ang lahat na ito ay iniugnay sa may malang pamamagitan ng mahal na ginang. Ang paglago ng lungsod ay nakikita sa ngayon sa buong lugar. Dahil sa maraming himala, ang kapilya ay tinaas sa katayuan na isang archdiocesan shrine noong Nobyembre 29, 1980 at ito ay formal at taimtim na itinatag noong Marso 11, 1981. Ang debosyon sa Nuestra Señora de Lourdes de Kabetikan ay patuloy na umuunlad hanggang sa kasalukuyan. Patuloy na dinadagsa ng mga pilgrim ang kanyang dambana, lalo na sa araw ng kanyang kapistahan, Pebrero 11, ang unang araw ng kanyang pagpunta sa St. Bernadette na siyang araw na pinili ng simbahan. Malayo pang himala ang patuloy na nangyari sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan hanggang sa kasalukuyan. Sa debosyon na ito sa mahal na Birhen ng Lourdes, ipinakita na mahal na Birhen ang kanyang sarili sa isang lunas. Isang lunas sa ating mga paghihirap ay isang lunas para sa ating mga malubhang tinutukso o nabubuhay o sa pagkakataon ng kasalanan. Bilang isang Immaculate Conception, siya ang perpektong babae, ang pinakadalisay sa lahat ng ina at mga birhen. Ang kanyang kadalisayan at pagsunod sa makapangyarihan Diyos ay isang halimbawa para sa ating lahat. Ang ating debosyon kay Mary Immaculate ay isang makapangyarihan espiritual na lunas. Kapag bumaling tayo sa Kanya, bilang mga batang nangangailangan, siya ay tumulong sa atin. Siya ay namamagitan para sa atin at nakakakuha ng mga espesyal na grasya upang maiwasan ang mga tao, lugar at sitwasyon na nagsumusubok sa ating kahinaan bilang tao. Hanggang sa bahagyang pagbuhukay nila noong 2005 na muling nakapasok ang mga parokya sa kanilang minamahal na dambana. Ang pasukan ng simbahan ay humigit kumulang 5 talampakan lamang. Kaya ang mga taong may taas na 5 talampakan sa itaas ay dapat mag-ingat sa pagpasok sa simbahan. Ito ay nasira sa pagputok ng Mount Pinatubo. Ang simbahan ay maganda pa rin tulad ng dati. Ang mga formasyon ng bato sa loob ay nakakabighaning tignan. Ito rin ay isang magandang lugar upang magmuni-muni sa iyong sarili. Ito ay isang perpektong lugar kung gusto mo ng mapayapang kapaligiran dahil malayo ito sa lungsod kung saan ang ingay at polusyon ay kung saan-saan. Sa grotto naman ay mayroon wishing wall kung saan kung ano ang sinulat mo dito ay maaari matupad. Kaya halina at puntahin natin. Ang istruktura ng pader ay ko'y ganda. Nayari sa bato at mayroon itong madaming ilaw sa loob.
Ito nga pala ang sinasabi nilang wishing well. Kaya naman kami nagsulat sa papel tungkol sa aming kahilingan na gusto namin matupad. Sinulat namin lahat dito ang aming kagustuhan. Lahat kami ay nagsulat rito at idinikit sa pader. Makikita sa pader na kami nakasulat dito at nakadikit. Kaya lalo gumanda ang paningin rito na nagsilbing disenyo rin. Bago kami umalis rito, nagdasal muna kami. At dito na nagtatapos ang aming pananaliksik tungkol sa simbahan ito. At sana marami kayong natutunan rito. At sana bisitahin nyo ito at maglagay ng iyong kahilingan sa wishing wall. Maraming salamat po.